afternoon po mga kababayan, ma'am sir. This is Jom, the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is June 10, 2026 at tayo ngayon ay papunta yan sa may Nakar Street, Barangay 803 Santa Ana, Manila, at dadalhin po natin sa may PITF sa may Parañaque Integrated Terminal po yan, sa may Tambo, Parañaque. Okay, so magbabalik po tayo mamaya konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer, lamang po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya naman sakasakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ang channel na ito at wala pong pinapatungkulan. Lahat po ng pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin sila. Dito tayo. Take-out ka ba? Anong favorite? Ha? Take-out ka bang favorite? Oras? 3:30. Hanggang 3 lang. Hindi mo sa ito kayo ng magnitude 7.8 na lito sa Mindanao. Bakit pa sa 45 ayon sa NDRMC? Pangulong Bongbong Marcos, Director General Santos Tingin Na natin. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa muli po, ingat at God bless. Paalam po muna. Pansamantala tayo ay gagawa ng ibang video sa ating susunod na mission. Paalam po muna pansamantala. This is Jam, the Filipino channel, ang inyong lingkod. Paalam po. Artista by drowning ang dahilan ng ng kamatayan ng student athlete ng ating ngayon sa Manila University na si Rene Matermonia. Kinumpirma ito sa video press conference dito sa Camp Crame ni Aurora Provincial Director Colonel Percival Pineda. Patay-anya ito sa medical legal report na kanilang natanggap. Wala pa namang official report na natatanggap ang Aurora Police sa namatay ding teammate ni Matermonia na si Divine Salini. Samantala, sinabi ni Colonel Pineda na patay sa kanilang pakikipag-usap sa mga lifeguard at resort owner, walang nakitang pampabigat sa paa o kamay ng mga biktima nang makuha ang kanilang katawan taliwas mga kumakalat sa social media. Itinanggirin anya ng mga lifeguard na may mga pasa nang makita ang katawan ni Matermonia at Alini. Ang Glenn Wego ng Superadyo, City Loco Case, pakita ang totoo. Superadyo, DZWD, ito ang Super Balita sa hapon. Pinaiimbestigahan na ng DOJ sa NBI ang pagkamatay ng dalawang basketballista ng Ateneo de Manila University. Ayon kay Attorney Polo Martinez, tagapagsalita ng DOJ, inatasan ng NBI na bumuo ng task force para magsagawa ng masusi, komprehensibo at patas na pagsisiyasat sa pangyayari. Kasama niya sa alamin ng NBI kung may sapat na batayan para irekomenda ang pagsampa ng reklamo
reklamo sa DOJ. Ito ang Super Balita sa Hapon. Isinailalim sa red alert ang Visayas Grid simula kaninang alauna ng hapon dahil sa kakulangan ng supply ng kuryente. Batay sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines, iiral ang red alert hanggang mamayang alas 7 ng gabi. Yellow alert naman ang ipaiiral sa Visayas Grid mula alas 7 ng gabi hanggang alas 9 ng gabi. 8 planta umano ang hindi gumagana, habang 12 planta naman ang tumatakbo sa kulang na kapasidad. Ibinasura ng kataas-tasang hukuma ng petisyon ng isang guro na ideklarang valid ang quorum ng 12 senador noong 3 ng Hunyo. Sa desisyon na ilabas ng Supreme Court ANMAG, ibinasura ang petisyon ni John Barry Tayam dahil sa kawalan ng legal standing. Ayon sa korte, hindi napatunay ni Tayam na may direkta itong epekto sa kanya mula sa mga aksyong kanyang kinuwestiyon. Bilang ng boto sa pagkagawad ng hatol ng impeachment court kay Vice President Sara Duterte, hindi maapektuhan ang kinegresyong forum sa Senado. Dini ang Senate President at Senate President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sabi nila ang nakatakmana sa 1987 Constitution na 16 ang conviction threshold o boto para sa pagkagawad ng hatol na guilty. Kahit ilan pa ang senador na sisipon at lalahok sa impeachment trial. Dinukay ang nakasaad sa Article 11, Section 3, Paragraph 3 o Paragraph 6 ng Konstitusyon na nagsasaad na walang magpakonvict sa impeachment trial nang walang boto ng 2/3 ng 24 na mga senador na katumbas ng 16 na boto. Tungkol ito sa babala ni Senator Alan Peter Cayetano na baka dalhin sa impeachment trial at pati sa charter change ang ginawa ng Gatchalian faction o ng majority bloc na pagbabago sa bilang ng mga senador Yan, na paano po? magkakabuo ng quorum desisyon para sa Gatchalian faction. Nagkabuo sila ng quorum nung magdao sila ng plenary session noong June 3 kung saan nila tinanggal bilang Senate President Cayetano na nagkikit na dapat 13 ang quorum. Samantala, pinumpirma ni Gatchalian na nag-issue na siya ng kautusan para itao sa June 18 ang pre-trial conference kaugnay ng impeachment trial ni Duterte. Posibleng konektado sa 18 na naging bodyguard ni dating Congressman Zaldico ang banta sa seguridad. President Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sinabi ito ni NBI Director Melvin Matibag sa mga senador nung magdaos ng consultative meeting ang Senate Blue Ribbon Committee. Kaya nanghingi sila ng dagdag na seguridad mula sa Philippine National Police. Hindi naman anya sinabi ni Matibag na ang 18 ang manggugulo, kundi maaari lang na konektado sa kanila. Ayon kay Gatchalian, nagpasa siyang ipa-work from home ang mga empleyado at magpaira sa Senado ng heightened security